Good morning mga kumarites, ito na naman tayo. At ayan, dahil rest day na nga ni kumarites, ito na nga i-upload ko na nga yung mga mini vlog ko nung nakaraan. Halos wala na din talaga akong oras para makapag-edit pa dahil gabi na nga ako nauwi. At yan lang naman yung ginagawa ko sa umaga, araw-araw yan. Pagkagising ko nga ay nagsasaing na agad ako ng kanin. Pag nagsasaing nga ako ay 4 na gatang na nga para dala na nga pati hapunan namin. At ang inuumagahan nga din namin ay kanin. Pagkatapos ko nga magsalang ng sinaing ay maglalagay naman ako ng tubig dito sa aming takore. Ayan nga pala ay sa aking anak dahil nga hindi ko ngayon pinapaligo ng malamig na tubig sa umaga dahil nga napakasiponin din nun. Kumuha na nga din ako nitong kanyang iuulam at ito nga ay yung chicken nuggets. Ilalagay ko nga lang yung chicken nuggets dito sa air fryer at iiwan ko na nga din yun. Pagkatapos naman yan ay dito naman ako maglalagay ng tubig sa electric kettle namin dahil nga hindi rin ako naliligo ng malamig. Dahil nga pinapagalitan nga ako ni Mudrakels pagka nga ako'y nagkakasipon dahil nga naliligo nga daw ako ng malamig. Pagkatapos nga niyan ay lumabas nga ako at kinuha ko nga dun sa kabilang rep yung iuulam namin mamayang hapon para malambot na. Kumuha na nga rin ako ng 3 tender juicy na hotdog at ito nga yung uulamin namin ngayong umaga. Hindi na nga pala ako nagpapainit ng kawali mga kumarites at inilalagay ko na nga lang din ito sa air fryer. Mas maganda talaga mga kumarites kapag may air fryer ka dahil nga pwede mo na nga lang itong iwan at hindi nga masusunog. Dito naman sa kabilang rep ay kinuha ko naman yung uulamin ng aking asawa at kagabi ko pa nga ito nilabas. Para sabi ko nga ay pagkain nilabas ko ay malambot na. Pagkatapos naman yung isang kinuha ko nga ay dito ko naman ilalagay sa chiller para naman mamayang hapon ito naman yung malambot. Ito nga palang kinuha ko ay tilapia at ito nga ay iuulam ng aking daraling mamayang tanghali. Kumuha na nga lang pala ako ng mga sangkap niyan, sibuyas at kamatis. Ilalagay nga pala natin yan sa loob ng tiyan ng tilapia. Dahil ang gagawin ko nga lang pala luto sa tilapia ay yung ilalagay ko nga lang sa foil tapos i-air fryer ko din. Para nga mamayang tanghali ay pwede niya nga itong iinit sa air fryer. At ayun na nga, tumunog na nga yung niluluto ko kanina, yung hotdog at saka yung chicken nuggets. At ipagpapaanyo ko na nga ng binalot itong aking anak para mamaya yung kanin ay malamig na. Pagkatapos ko nga maglagay ng kanin sa baon na ng aking anak ay maglalagay naman ako dito sa pinggan. Dahil bagong saing nga ito nga ay mainit pa kaya naman ilalagay na nga natin sa pinggan para masingawan. At dahil nga medyo maliit nga ang ating lamesa ay kami nga muna ng aking anak ang kakain. At nakalimutan ko pang lagyan ng langis itong tilapia para hindi magdikit sa ating foil. Konti lang naman yung ilalagay ko at sa ibabaw nga lang. Pagkatapos nga niyan ay 30 minutes ko nga itong paiinitin dito sa air fryer. Maya-maya nga lang ay gigisingin ko na nga itong aking anak dahil itong ang kanin ay medyo malamig na nga. Inihanda ko na nga rin itong baonan niya at baka nga malimutan pa. At bago ko nga ilagay sa lunch bag itong kanyang baon ay lilinisin ko nga muna yung lunch bag. At dahil pinapauwi nga sa kanila yung mga basura nila kaya naman yung mga basura dito sa lunch bag ay pagtatatanggalin ko nga. Kumuha na nga rin pala ako dun sa aming drawer ng kanyang babaunin tinapay. Maigi naman at pagka nga nauwi nga ay ubos nga lahat ng kanyang baon. Pati nga yung baon niyan 50 pesos ay ubos din kay naman. Ang lapit-lapit nga ng school kahit hindi na nga magbaon, yun nga lang ay ayaw nga pumayag ng walang baong pera. Pero kahit naman ganoon ay pinababayaan ko na nga lang at tinuturuan ko na nga lang mag-ipon. Tan sabi ko nga yung mga tira niyang pera at yung mga barya ay ilagay nga sa kanyang alkansya para in case nga na may gusto nga siyang bilhin ay hindi na nga hihingi sa akin. At ayan nga ginising ko na nga at pahikab-hikab pa nga at ganyan nga yan tuwing umaga. Ay sa pagsakupad naman talagang kumilos ng batang iyan. Kita nyo naman natutulalaan pa yung pagkain bago nga yan kumain. Minsan nga sa sobrang tagal niyang titigan yung pagkain ay minsan nga nasisigawan ko na. Pero buti na nga lang at malapit nga lang yung school at kahit nga lakadin ay okay lang. Tingnan nyo naman at nagtataktak nga ng Knorr seasoning. Ganyan kasi kami mga kumarites kapag ka wala kaming sabaw. Ang ginagawa namin pampalasa sa kanin ay yung Knorr seasoning at ayos na nga yun kapag ka may lagay. At ayan nga na-prepare ko na nga yung baon niya at yung asawa ko naman ay walang baon ngayon dahil malapit naman yung kanyang trabaho. Kaya sabi ko sa kanya ay umuwi na lang sa tanghali at meron namang kanin dito sa bahay. Sabi ko nga initin na lang yung tilapia para nga may ulam siya ngayong tanghali. At yan nga matapos ko ma-prepare yung pagkain ng anak ko ay maliligo naman ako. Minsan kasi ay naliligo muna nga ako bago nga ako kumain. At inaantay ko nga matapos ng pagkain yung aking anak at siya naman nga ang maliligo. At yan nga tapos na nga kumain yung anak ko at siya naman nga ang next na naliligo sa banyo. Hindi nga pala ako nagkanin ng mga oras na yan dahil ang kinain ko nga yung sinugak na bigay pa ng inay. Hindi ko na nga ininit sa microwave dahil nga mas masarap pagka malamig. At ayan nga ang naiwan na nga lang sa lamesa ay yung pagkain ng aking darling at mamaya na nga lang yung kakain pagkahatid sa akin. Kaganito nga hindi na ulan ay hindi na nga ako naghahatid dito sa aking anak dahil malapit nga lang naman yung school. Pinapasabay ko na nga lang siya kay Mudrakels at kasabay naman yung aking pamangkin. Kumuha na nga din ako dito sa aming drawer ng babaunin kong tinapay. Dahil mas nakakatipid talaga ako mga kumarites kapag ka nagbabaon ng tinapay dahil nga mahal ang pagkain sa kantin. Dahil kung hindi ka nga maalam magtipid ay ang sahod mo ay mapupunta na lang lahat sa kantin. Syempre ayoko naman ng ganon kaya naman nagbabaon na nga lang ako ng tinapay ko. Nagblower na nga din ako ng kauntian ng aking buhok at medyo mahaba na nga. Gusto ko na nga paputulan pero wala pa nga akong time. Binoblower ko nga lang yan ng bahagya dahil nga naka-headcap nga kami sa loob ay masakit nga sa ulo kapag
pagka medyo basa pa pag hinedkap mo. Halos araw-araw ay ganito nga ang ganap namin. Kaya naman sabi ko nga isang shoot na lang ng video ang kukuhanin ko dahil ganun din naman, pare-parehas lang naman ang nagaganap sa aming buhay. At ayan, ready na nga yung aking anak at sasabay na nga siya dun sa aking pamangkin. Kaya hatid na nga lang pala sila ni Mudra dahil nga yung mga bitbit ng aking pamangkin ay medyo mabigat nga. Si Mudra Kals na rin pala nagdadala ng lunch bag ng aking anak. At pagkatapos ko nga mag-blower ay nagayos na nga rin ako ng aking sarili. At naihatid na nga ni Mudra yung dalawang bata sa school at ako naman ang ihahatid ng aking darling sa terminal. At thank you Lord talaga at nakabuo nga ako ng 1 linggo na walang absent. At sana nga ay mabuo nga natin yung 1 buwan na walang absent para nga magkaroon naman tayo ng perfect attendance. Dahil sa loob ng 1 taon na hindi pa nga ako nakakasungkit ng perfect attendance. 300 din naman yun pero sana nga ay magtaas. Gawin naman sanang 1,000 para naman wala ng tamad din na operator. Charis. At ang bilis nga ng transition, andito na agad kami sa company. Malapit na nga ang December at malapit na nga rin tayo magbakasyon. Sa buong taon nga ng pagtatrabaho ko ay December nga lagi yung inaabangan ko. Dahil doon ko lang din talaga nasusulit yung aking pahinga. Dahil ang kagandahan nga lang dito ay talaga naman 2 weeks din nga kami walang pasok. Yun nga din ang kagandahan dito dahil nga nasusulit mo nga yung iyong bakasyon. Yung hindi mo na kailangan bumalik pa para pumasok. Dahil sa ibang company nga ay kailangan mong pumasok kahit bagong taon pa yan o Pasko. At ayan nga, pagkatapos ko nga magpa-check ng aking bag ay nagdiretso na nga ako dito sa aking locker. Ang locker ko nga ay dito lang din naman sa may gilid kaya hindi na ako naglalakad masyado ng malayo. Na mga oras nga na yun ay nagmamadali na nga ako dahil nga ako'y ihing-ihina. So far naman yun lang mga kumarites ang aking kaganapan for today's video. Salamat po sa inyong panonood. Bye!